guys, Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Okay guys, ang intention ko sa paggawa ng video ito, naway mabigyan ko po kayo ng kamalayan at mahil nyo po ang inyong sarili. At magkaroon po kayo ng self-love. Okay? At yung iba sa inyo, lalo na sa mga cross-watcher, nandito ka sa aking channel dahil dinala ka ng iyong gabay. Hindi ito by accident. At gusto ko lang sabihin, before po kayo manunood nitong, lalo na sa aking YouTube channel, dahil ako ay tunay talaga na psychic medium. Okay? Ginagamit ko po ang baraha para meron po kayong makita dito sa aking lamesa. Okay? Pero gumagamit din po ako ng mga salita galing sa Biblia. At ngayon, Gemini, ikaw ang bibigyan ko ng reading. Gusto ko mag-pray ka kay Lord, pray ka kung ano man ang relihiyon mo. Hindi ko sinasarado na bilang Kristiyano, At ako, wala akong relihiyon. Pero ang ginagawa ko, yung Biblia, ginagawa ko yung roadmap ko. Dahil maraming mga mensahe ang Panginoon na nakasulat sa Biblia na malamang wala sa buhay natin ngayon, kasi modern na tayo. Sa Biblia, wala namang wifi, wala namang YouTube, Pero yung mga kaganapan na nangyayari sa atin, nangyari na yan before. Nakasulat na sa Biblia. Kaya, may lumabas ng baraha. Kaya, Gemini, kung marunong ka mag-meditation, huminga ka ng malalim at kausapin mo ang iyong gabay. O kaya mag-pray ka naman, kung mas comfortable ka mag-pray. Kausapin mo ang iyong guardian angel, kausapin mo kung ano man ang relihiyon na meron ka, yung pinaniniwalaan mong Panginoon, na naway gamitin ako para makapag-abot ng mensahe sa iyo. So Gemini, ngayon ang gagawin nating reading ay tungkol sa iyong love life. Hindi ko alam kung anong klaseng love life ang meron ka, kung gumugulong ka ba sa negatibo or nasa positibo ka man or nasa neutral ka lang. Kung ano man ang lumabas sa baraha, ikaw nang bahalang mag-adjust, Pero aalamin natin ang mensahe ng baraha. Okay? Pasensya na malaki ang ating baraha. So, alamin natin, Gemini, kung ano ang parating sa'yo this coming November. Meron na tayong lumabas na isa, ha? Nag-ano siya? Okay, dagdagan natin siya para marami tayong makuhang impormasyon. And then, kukuha din tayo kung kailangan natin ng validation, confirmation, Ganito na lang. So, sarado muna natin siya. So, mukhang reverse. Ito, ano yung reverse na lumabas? Meron tayong King of Winter na sinasabi dito, get advice from someone professional and objective, public speaking and emotional relationship, but reverse siya. And then, mukhang ito upright. Sorry. Ito upright. The Emperor. Use logic and structure to increase your success. Get organized. A firm but compassionate leader. Compassionate leader daw. Then, ito rin, mukhang reverse, The Moon. Powerful, intuitive epiphanies, letting go of worry and fear, understanding the truth of a situation. And then, reverse din siya. The Wheel. Delays are over. Sudden, unexpected good luck. A new car or travel. Pero reverse siya, diba? Well, tingnan na lang natin ang upright ng mga picture, ha? Para makita nyo. Matuturing kayo. Gamitin nyo ang inyong intuition. Gemini? At saka Gemini, kapag ikaw ang isang light worker, huwag kang magmadamot. Ituro, yun, kung kailangan man turuan ng mga taong ignorante, inosente, turuan mo. Okay?
Huwag kang magmadamot kasi maraming, kaya nga 'di ba sinasabi sa Biblia, in my Father's house there is so many mansion. So meaning yung mansion na yun, hindi yung bahay na mansion as in mansion or condominium. Yung mansion, ibig sabihin yan, maraming posisyon. Kaya, halimbawa, isa kang, let's say, ako, tarot reader ako, no? Baka ikaw, Gemini, na tarot reader din. Huwag kang magdamot, mag-share ng iyong knowledge, ng iyong wisdom, ng way ng kung paano ka nagta-tarot reading. Dahil marami namang posisyon, yung mansion meaning posisyon, at ang Panginoon na magbibigay sa iyo ng posisyon. Katulad ko, 'di ba? Spirit guide messenger. Kaya Gemini, huwag kang huwag kang maging swapang, baka yung iba sa inyo ganyan, meron kayong pag-uugali. Okay? So, ayan. Nakita mo na itong ating baraha. So, Gemini, masasabi ko, na malamang ikaw ang Gemini, kasi parating mo to sa November, ikaw na bahalang mag-adjust, may ginagawa ka. May ginagawa ka na, parang parang, may hawak siyang baston dito or parang magic wand. May ginagawa kang pagsunod sa tradisyon, pagsang-ayon siguro, kabutihang asal. Masasabi ko yung iba sa inyo, Gemini, may ginagawa kang kabutihang asal or nagsasagawa ka ng isang aktibidad or ang iyong, kung hindi ikaw, kung sabi ko hindi ako or malamang person mo. Or baka yung iba sa inyo, kayong dalawa mismo ng person mo. Mag-asawa man kayo, magka-partner, hindi ko alam, mag-live-in partner, kung anong samahan ang meron kayo, kayo nang bahalang mag-adjust. Pero pareho tong ang titingnan mo para siyang merong magic wand dito. With Guardian Labiosa. Tapos dito rin parang si Dumbledore Sensei. Ano ba yun? Yung sa Harry Potter na matanda. Well, anyway, yan ang nakakita ko, na yan ang validation ko. Okay? Pati rin ito mayroon siyang mga din dito. Tingin ko, ikaw Gemini, or kayong dalawa ng person mo, sinusunod mo ang kinalakihan mong tradisyon. At kung ano man ang gusto mo, pinapaniwalaan mo, or yung mismong magulang mo na kung ano man yun, na sumang-ayon ka, or baka yung iba sa inyo kasi pasanin mo to, baka ikaw ang breadwinner, ikaw ang umaako ng obligasyon na baka iba sa inyo wala na kayong tatay, wala na kayong nanay, or baka siguro puro magkakapatid lang kayo na ikaw ang umaako ng obligasyon. Kung hindi naman dahil nga love reading ito, diyan sa bahay nyo, let's say may asawa ka, may karelasyon ka, let's say live-in partner, pero ikaw ang, let's say babae kang Gemini, ikaw ang umaako ng obligasyon, ikaw ang nagbubuhat, ikaw ang kumikita ng pera, yung iba sa inyo hindi lahat, So nakakita ko dito na ikaw ang may obligasyon. Or kung hindi naman, itong person mo ang merong nagbubuhat ng obligasyon na yan. Okay? Yung iba sa inyo, malamang na itong karelasyon mo, asawa mo ba, masasabi ko na siya yung mentor mo. Siya yung provider mo. Malamang na tinutulungan ka nito, ginagawa niya ng paraan, yung mga problema mo, let's say kung ikaw yung Gemini na nag-aaral pa lang, maaring baka yung iba sa inyo pinag-aaral ka nitong person na to, baka ikaw mismo nag-aaral ka pa lang, kaya meron ka maraming pasanin sa buhay. At yung iba naman, yung malamang itong person mo nagpapakitang gilas sa iyong pamilya, Baka nagpakita na or ngayon pa lang, itong buwan na to, magkakaroon siya ng realization, kaya magpapakita siya ng gilas, para magpapalapad siya ng papel sa iyong mga magulang, At maaaring itong person mo, yung person mo, or kayong dalawa siguro dito, madasalin siguro kayo, madasalin na tao, spiritual, or siguro religious, Baka iba si religious advisor, teacher, baka pastor pa, So, itong taon to, nagustuhan mo kasi meron siyang ganong klaseng
pag-uugali, meron siyang ganong klaseng paniniwala sa buhay. Kung hindi naman, baka yung iba sa inyo dito magpapari pa lang, magmamadre, pumasok, di ba? Usually pagka seminarista, ganyan, papasok ka, university ka, di ba? Kasi sa mundo ng spiritual, walang university. Walang Santo Tomas, walang Sambeda, walang kung anong Santa Rita, Santa Rosa, wala. Basta i-anoint ka ng Panginoon, bibigyan ka ng kakayahan. Kaya huwag mo sasabihin na, tarot reader, mga ano yan, mga mangkukulam yan. Di ba sinasabi sa Biblia na ganyan-ganyan? No. Dahil si Moses, binigyan siya ng kakayahan. Di ba? Noong panahon, walang tarot card. Pero modern na tayo ngayon. Kaya kung ano ang ginagawa ng dark worker, tutumbasan yan ng Panginoon. Kaya nga meron light worker at dark worker. Kaya malamang yung iba sa inyo dito, siguro, itong person mo, papasok siya sa pagmamadre, pagpapare, or seminarista siguro, or isa siyang spiritual religious teacher, advisor, baka yung iba pastor, na ito yung taong nagustuhan mo. Doon ka na-attract sa kanya, or ngayon ka palang ma-attract dahil parating, Baka dati nakilala mo na to, tas ngayon lang lalabas yung feeling na, ay parang crush ko siya, ay parang type ko siya, yung ganun. Tingin ko yung iba sa inyo, ganyan. At tingin ko naman, Gemini, kung umaasa ka dito na magkakatuluyan kayo, malamang yung iba. Hindi lahat. Which is, kahit magkatuluyan man kayo ng person na to, let's say, ganito nga ang inyong sitwasyon, meron ka pa ring pasanin. Let's say, makilala mo siya this November, at magkaroon ng progress ang inyong samahan. Or baka yung iba sa inyo, nagkaroon na kayo ng dating magkakilala na kayo, this month kayo magkakaroon ng progress. Still, meron pa rin kayo magiging pasanin. Hindi patag ang inyong landas na tatahakin. Yan ang siguro outcome niya ng kalalabasan nito, no? Yung iba, ganyan na nakakita ko. Pero yung iba sa inyo, kung meron man nagkalayo sa inyo dito, kasi meron tayong moon. Sandali lang ha. Moon at saka itong the will. Bilog at saka bilog din to, no? Parehong, ito tatlong bilog. Kuha lang ako ng term. Kasi yung iba sa inyo, kung bawa nagkalayo kayo nito, Gemini, huwag ka mag-alala. Kasi may pagtatagpong magaganap ulit sa inyo dito. Malamang na reunion ang mangyayari dito. Manifestation ang nakalagay, Siguro ikaw ang Gemini na talagang super na nalungkot ka. Talagang gusto mong makita siyang muli. Yung iba sa inyo, ganyan siguro ang inyong, ang dami. Isa lang ako kuhanin ko, pero tatlo lumabas. Well, okay. Magkakaroon ng reunion. Babalik itong person na to, magtatagpo ulit kayo. At, kung nagkaroon matagal na hindi kayo pagkikita, nakakita ko magkikita ulit kayo, malamang yung iba sa inyo, soulmate nyo ito. Pero, hindi naman porket may ahas, tukso ang magiging nito, no? Meron pa rin kayong pagdadaanan dito. Hindi naman ibig sabihin na happy ending, November, magtatagpo kami, hi, masaya na kami, wala na kami problema. No, hindi. Hindi ganun kadali ang buhay nyo. Lalo na kung yung iba sa inyo, spiritual teacher, katulad na sabi ko kanina, spiritual teacher, baka meron kayong gustong pasukin na relihiyon, na which is etong person na to, no? Which is eto ang kundalini. Maaaring yung iba sa inyo, twin flame mo to, or soulmate, karmic soulmate mo. Kaya meron kayong dapat na pagdaanan dito. Kaya nga, isipin mo naman yung ship na andito sa planggana. Imposibleng mangyari ito. Tapos may hagdanan pa dito. Mabigat ang ship, hindi siya kakasya sa planggana. Kaya mabigat ang enerhiya dito na hindi yung makakayanan to. Pero major choices ang nakikita ko dito. Malamang yung iba sa inyo, hindi lahat. At ang always na sinasabi ko, ang tadhana talaga kasi mapagbiro talaga. Gemini. Maniwala ka sa hindi, yan ang ibabato sa'yo talaga ng universe. Meron tayong mga wands dito, Meron tayong si Dumbledore Sensei, Dumbledore Teacher sa Harry Potter. Siya ang magbibigay ng assignment sa inyo.
Okay? So, malamang yung iba sa inyo, ganun ang magiging matatagpuan nyo dito. Maring ito matagpuan mo is ito yung pinaka-twin flame mo. Ano? At malungkot ito, no? Kung itong twin flame mo, magpapasok na siya sa seminar, tapos doon pa siya makakilala. Grabe. Grabe mapagbirong tadhana to, So, major choices sa'yo ito, no, Gemini. At may option kayo. Marami kayong option dito. Pero yung iba sa inyo, pagbabago ng buhay. Siguro naririnig niyo na sa internet, lalo na kapag nag-awaken ang inyong kundalini. Your life will never be the same again. Yan ang sinasabi. Basically, yan talaga. Pero kung hindi mo tatanggapin to, it's okay naman. Kung ayaw mo maging spiritually awakened or kung yung person mo, walang problema. Pero meron kayong mararanasan dito kakaiba. Pero pag tinanggap nyo, eto, yung pagiging spiritually awaken nyo, then meron kayong pagdadaanan dito. Dark night of the soul. Kaya kailangan, kalbaryo nga papasanin mo yan. Magiging pasanin mo. Yung iba kasi, inisip nila pag naging spiritually awaken, sacrifices. No, hindi. Kung tatanggapin mo ang Panginoon, hindi sacrifice yan. Yung tunay kang naniniwala ka sa kay Jesucristo, nakasulat yan sa Biblia. Huwag mo sasabihin, tarot reading, bakit ganun? Para ka nagbabasa ng Biblia, dapat mungha ka. No, hindi. Dahil ang buhay natin ay depende ko anong religion ang meron ka. Hindi ko pinag-aano sa'yo ang Kristo, pero maraming mga spiritually awakened na tao na sa simula si Buddha ang kanilang pinapaniwalaan, kay Buddha sila, then na-welcome, kaya nga many are called but few are chosen. Kasi yung mga na-chosen lang talaga, winelcome ni Lord. Jesus talaga, Jesus is the way, Jesus is the door. Okay? So, kaya ko sinasabi, baka yung iba sa inyo may twin flame kayo. Kung hindi ka naman aware sa ganyan, then fast forward mo na lang to. Huwag mo na lang pakinggan. Pero eto ang nakakita ko, kahit na ano pa ang gawin mo, Gemini, kahit na simpleng love life ka lang, still merong kaganapan na darating sa'yo this coming November, and you need, eto yung major choice na parating sa'yo. Okay? May option ka, and may pagpipilian ka. Kahit anumang pagpilian mo, still na andun pa rin yung malaking pagbabagong darating sa buhay mo. Okay? Oh, see? So, my child, baka talaga yung iba sa inyo, inner child, kailangan yung i-work yung inner child nyo. Then, may 3, 2, then mayroong garden. So, malamang, kailangan mo talagang pagtibayin ang iyong pundasyon. So, kung sasabihin mo, ay, hindi ako yung ganyang klaseng Gemini, okay. So, kung ikaw yung kung hindi ikaw yung magpapare, hindi ikaw yung magmamadre, papasok sa spiritual na activities, yung mga ganyan, ang makikilala mong tao this coming month of November, masasabi ko na maaring meron siya, nasa estado siya ng politika, itong taong ito. Or social worker siguro, tumutulong sa tao, kaya naman nagcha-charity, hindi ko alam kung anong klaseng charity, na malamang sa ganitong event mo ito makakilala, itong taong to. Yung pagtatagpo nyo this coming November. Baka iba nagtagpo na, then mas lalo lang lalalim ang inyong pagkakakilanlan sa isa't isa this coming November. Depende ang kayo ng bahalang mag-adjust. Pero eto ang mangyayari kasi sa'yo, malaking bagay ang kailangan mong bitawang desisyon dito, dahil ito magpapabago sa iyong buhay, Syempre, pagka naging political na itong person mo, itong makakilala mo, at let's say maging kayo, maging mag-asawa kayo, maraming magbabago sa iyo. At nasa sa yan, Gemini, kung yayakapin mo yung pagbabagong yan, Kasi kung titingnan mo, ito, parehong may pasan dito. Ito, pasan nito ang mundo. Ito naman pasan nito, hayop lang, si Fox lang. So, nasa sa iyan, Gemini. Kung paano mo papasanin. Kung papasanin mo ba parang kalbaryo ba yan? Or parang pet lang ang ano mo. Hindi naman sa naglalaro ka lang, pero parang magaan lang, Nasa sa iyan. At kung yayakapin mo, yung mga pagbabago magaganap sa iyo starting this month of November, nakikita ko na magwawagi ka. Dahil meron tayong punong malago at meron tayong garden na naandito siya sa parang pandilig ng lata na marami. At meron pa siyang parang butterfly dito. Then ito ang way mo para mag-transform.
Magbabago ka dito at magwawagi ka. It doesn't mean na happy ending, may pagsubok pa rin darating sa iyo dito, Gemini. Pero etong buwan na to or starting this year, ilang araw, ilang buwan na lang ang ating 2024, So masasabi ko ito na ang turning point mo, Gemini. Turning point mo to. Kaya nasa sa ito, kaya itong malaking pagbabago, major choices talaga ang kailangan mong gawin dito, Pwede rin itong vice versa, kung hindi ikaw Gemini, maaaring yung person mo, baka ikaw ang tumatakbo sa politika, ikaw yung more on sa spiritual activities, mga traditional ceremonies na ikaw nang bahalang mag-adjust, Gemini. Pero Gemini, masasabi ko, malamang yung iba sa inyo, tatalikuran mo or ng person mo, etong kung ano man yung traditional ceremonies ang sinasalihan. Dahil malamang sasang-ayon ka sa kagustuhan ng pamilya mo, papayag ka, or meron kayong pinapaniwalaan talagang tradisyon, kung ano man yun, For example, Gemini, hindi sang-ayon ng pamilya mo na palitan ng relihiyon, Halimbawa, meron kang foreigner na, kasi blonde yung, sorry ha, yung boses ko blonde yung hair niya. Or let's say, meron kang foreigner na kasintahan, then hindi puwera pa sa foreigner, iba yung tradisyon niya, iba yung relihiyon niya. Ngayon, yung parents mo, hindi papayag, hindi sang-ayon. Okay lang na magpakasal kayo, okay lang na maging kayo, pero pagdating sa relihiyon, hindi papayag. So, kayo nang bahalang mag-adjust kung anong klaseng tradisyon ang meron kayo, Sa Pilipinas kasi, more than, nakita ko last time sa internet, 87% ng Pilipino ay Kristiyano. Kaya sa Pilipinas, maraming kanya, Kristiyano, di ba? At kayo na rin ang bahalang mag-adjust kung nasa ang bansa kayo, kung ilang taong kayo, kung ang gender nyo. Pero Gemini, masasabi ko dito, kung in a relationship ka, maaari mong asahan itong person mong to. Kung meron kang karelasyon ngayon, asawa mo man, at magiging mas nakatuon kayo. Nakakita ko na magsisimulang magbunga, hindi mo pa makakita yung bunga, magbubunga pa lang ito. Kasi malago na yung niya, di ba? Yung ang tawag dito, yung mga dahon niya, tingnan mo naman. Kaya ngayon pa lang magbubunga na ito. Lalabas ang bunga ng mangga, ewan ko kung anong klaseng puno yan. Pero, kumbaga, lilipat na kayo sa bagong milestone ng inyong relasyon. Yung iba sa inyo, baka magbalik loob kayo sa Panginoon dahil sa matagal kayong naghiwalay, nagkaroon kayo ng mga sari-saring pagsubok, nag-manifest kayo, binigay sa inyo ng Panginoon, na bumalik sa inyo itong person yung ito. Kaya ngayon, magbabalik loob kayo sa Panginoon ngayon. Or kung ano man ang relihiyon na meron kayo. Kung ano man tradisyon ang pinapaniwalaan nyo. Baka yung iba sa inyo, gagawa na kayo ng panata. From now on, magsisimba na kami dalawang mag-asawa, kami ng partner ko, or a-attend kami ng mga Bible studies. Mag-iiba na ang inyong, tawag dito, pakikitungo sa isa't isa, mag-iiba na ang inyong paniniwala, or kayong pareho mismo, mag-iiba ang inyong mindset. Kaya Gemini, masasabi ko na ang pahiwatig sa'yo dito ng baraha, meron talagang makabuluhang pagbabagong magaganap sa'yo. Ikaw lang ang nakakaalam ng sitwasyon mo, Gemini, ang estado ng inyong samahan ng person mo, kaya single ka, kaya may asawa ka, may kinakasama ka, kung ano man ang relasyon ng meron kayo, kayo lang nakakaalam, Pero nakakita ko dito sa ating baraha dito na magkakaroon talaga kayo ng stage development, okay? Nakakita ko naman na maraming taong matutuwa dito sa inyo. Maraming taong matutuwa, magdidiwang, kung ano man ang kaganapan na pagbabagong meron kayo, magbo-bloom kasi ang inyong samahan dito. Hindi lang sa inyong dalawa, pati na rin sa mga tao sa kapaligiran niyo. Yan ang nakakita ko. Kaya yung iba sa inyo, malamang yan ang parating sa inyo. This coming November, may pagdiriwang. Dahil may child tayo dito, baka yung iba sa inyo,
ito na yung time na gumawa kayo ng bata, ano, or baka engagement dahil mayroon nakapatong sa ulo na parang corona. Kasalan lang sa West, hindi naman yung kasalang bongga talaga, ano. Tatlong barahan na ang lumabas sa atin. So, dito meron tayong Japanese. Esoteric to, ha. Japanese kasi siya, hindi ko na babasahin. At kung marunong ka magbasa ng Japanese, basahin mo na lang. Okay. Nagpapahiwatig ang baraha, ano, na ikaw at ang person mo, pareho kayo ng values. Pinapahalagahan. Ano, values, pareho kayo ng goals, pinapahalagahan sa buhay. Ano? Gemini. So, napakaganda. Napakaganda ng, kasi tinan mo naman, gold, tapos ang daming kamay, di ba? Then, eto, kung pinapahalagahan mo ang pera, trabaho, puso, kung ano man ang pinapahalagahan mo, ganun din siya. Ano, ganun din itong person mo. Kaya, buwan ng November, kung ikaw ang Gemini na meron kang pangakong binitawan or nais mata mo, ano, or yung gusto mong relasyon, kasi nga dito meron tayong manifestation na baraha, okay? So, kinakailangan dito, Gemini, mag-commit ka. I-commit mo yung sarili mo, ano? Then, pag ginawa mo yan, yung iba sa inyo, no? Pag ginawa mo yan, nakakita ko ang pagmamahal, seguridad, masusuklian ka. Kaya kung ano man ang ginawa mo, kung nagdilig ka talaga ng halaman, mamumulaklak yan. Kung diniligan mo tong puno, inalagaan mo tong puno, magbubunga yan. So, yan ang sinasabi sa iyo ng barahan natin. Ano? Kailangan, i-commit mo talaga yung sarili mo. Ano? Malamang ito ang buwan ng starting month mo to, starting line mo to. Baka yung iba sa inyo, no? Baka yung iba sa inyo nag-commit na kayo, ilang buwan na nakalipas. Ngayon, naandito na ang progreso. Ano? Waiting na lang kayo. Baka waiting ka na lang ng mga anak, ano? Lumabas yung baby, waiting ka na lang na yung etong person mo talagang merong iniintay, maaring pera or kung ano man, meron siyang iniintay din. Ito na talaga, ano. Pero kailangan i-commit. Baka yung iba sa inyo nasa pagitan pa rin ng pagkalito. Paano ba? Ano ba dapat gawin? Kaya, kung nasa relasyon, o mag-asawa man kayong Gemini, sinasabi sa ng baraha na asahan mo, Gemini, na kung dati hindi naging maganda ang inyong pagtitingin na sa isa't isa, muling magbabalik yun. Yung pag-iibigan nyo, pagmamahalan nyo sa iba, magkakaroon ng another spark dito. Ano? Kaya dito, tsaka eto rin may mga spark, and then dito rin nag-spark, di ba? Eto rin may spark, dito rin may spark, eto rin. So, magbabalik yung spark, magkakaroon ulit kayo ng panibagong energy. Dahil kung ano ang energy mo kasi, yun ang magre-reflect sa kanya, yun ang tatanggapin niya. Which is kasi, hindi naman nawala yung love talaga totally, naandun pa rin. Ano, malamang na yung iba sa inyo, no, gumana lang kasi siguro yung pride, yung ego, nagmalaki. Pero this November, malamang na magkakabalikan kayo dito. Kaya magkakaroon ng bonding, ano, tataas, lalalim ang inyong pagmamahalan sa isa't isa, no, nahigit pa sa pag-aakala nyo. Mas lalong titibay. Kasi second time araw niya, iba sa inyo, no? At saka masasabi ko na talagang nag-manifest ka dito. So, nagdasal ka siguro. Ano affirmation siguro ang ginawa mo. Kaya, malamang magkakaroon kayo talaga dito ng spiritual, emotional, mental, and physical. Baka iba nga talaga, twin flame nyo to, ano? Kaya dito, sinasabi ng person mo dito, no? Parang, Gemini, maswerte ako sa'yo. Or baka pareho kayo. Kasi magkakabalikan kayo ditong November na to. Kaya, masasabi nyo sa isa't isa na maswerte ako kasi binigyan mo ko ng second chance. Maswerte ako kasi pinatawad mo ako. Maswerte ako kasi, kumbaga tinanggap mo ulit ako sa kabila ng lahat ng mga pagkakamali ko. Malamang yung iba sa inyo, yan ang magaganap sa inyo this coming November.
At saka, nakikita ko, Gemini, ang balance and harmony dito sa inyo. Ano? Kahit na, bawa, ay, hindi ko pa siya, ma'am, hindi ko pa siya karelasyon, hindi ko pa siya asawa. Or kahit manliligaw mo pa lang to, kahit nanliligaw ka pa lang dito, kung anumang connection ng meron ka sa taong to, nakikita ko pa rin ang balance and harmony. At may nararamdaman kayo sa isa't isa. Na tingin ko naman, ay, parang answerte ko naman dito sa kay Gemini. Tanggalin na natin. Answerte ko naman dito kay Gemini. Saka yung iba sa inyo, nagsimula kayo ng negosyo dito, no? Nagbibenta kayo ng pampaswerte. Okay? Oo. Nagbibenta kayo ng pampaswerte, baka mga santo. Tapos pareho talaga kayong hands-on dito, ano? Rejuvenate, and then, hope, may pag-asa talaga. Pareho kayong responsible. Nakikinig kayo sa mga tao, parents nyo siguro, kung sino man ang tao nagbibigay sa inyo ng advices na tunay talagang nagkikare sa inyo, ano? Kasi nakikita ko talaga dito, balanced, loving, supportive relationship. Ano? Gemini. Pag-asa. Oh, see? Harmony, lumabas. Jajang, temptation. Temptation na ang lumabas sa'yo. Okay. Kung ikaw ang Gemini na naghahanap ng karelasyon tulad ng sabi ko, no? Yes, oo, nandun pa rin yung balance, supportive, loving na kapartner. May darating na ganyan, sa inyo na ganyang klaseng energy, ganyang klaseng pakiramdam nyo, no? Magkakaroon kayo ng magandang samahan. Kaya makakabuti sa inyo na ang pakikisama nyo talaga sa paligid, ano? Mga tao, ano? O kung meron mang iba pang taong involved, ano? Pakisamahan nyo. Co-worker. Kasi kung hindi nyo pakisamahan, merong taong, maaaring hindi pa sa November ito, no? Pero nakakita kasi ang ganda ng samahan nyo. Kaya mag-ingat ka na lang, ano? Dahil yan ang lumabas. Baka yung iba sa inyo ahasin at hindi siya kundalini, talagang as in ahas talaga. Ano? As in temptation. Kaya masasabi ko na mag-ingat na lang kayo. Okay? Maintain nyo pa rin yung harmony sa inyong mga taong nakakasalumuha. Okay? Para naandun yung pagiging supportive nila. Ano? Talasan mo na lang yung mata mo. Meron ako nakakita dito ng taong ano. At saka yung iba sa inyo, this coming November, huwag niyo masyadong paguri ng sarili niyo, no? Lalo na kung puro trabaho kayo. Marami siguro kayong pasanin, responsibilidad sa trabaho niyo. Bigyan niyo ng rest ang sarili niyo. Ano? I-pamper niyo rin ang sarili niyo, ano, paminsan-minsan. So, masasabi ko sa mga barahan natin, ano, ang mga pagpipilian mo, sakripisyo na kailangan gawin mo, no? Kasi later on talaga magbubunga, mamumulaklak, meron kang maaani, ano? Kaya single ka na Aquarius or meron ka mang karelasyon, ano? Ang mensahe sa iyo ng baraha, maganda. I'm sorry, Aquarius ang nasabi ko. Gemini pala. Okay? So, kaya single na Gemini ka or may karelasyon ka na Gemini, maganda talaga ang kalalabasan ng baraha mo. Yes, may hope, may harmony tayong baraha. Then may tree, may garden. Then dito, ang daming nasa kamay. Ito rin obligasyon. And then dito rin. Pero happy ang kalalabasan mo this month of November, ano, Gemini. Kung single kang Gemini, ano, nakakita akong parating sa'yo, additional lang natin, ano, para sa single. Kasi meron minsan nagko-comment na, ma'am, paano naman akong single, wala akong karelasyon ngayon, ganyan. Okay. Sa case mo naman, magkakaroon ka ng matinding attraction or sexual passion. Ganon din sa romance, syempre. At magkakaroon ka ng deep connection and mutual understanding. Kung meron ka mang taong prospect, meron kang nililigawan, nanliligaw, ano,
malamang na this November, yung iba sa inyo, ngayon nyo palang makakilala. Then, pagkakilala nyo, ganito agad ang inyong magiging kalalabasan. Parang hindi naman love at first sight, pero, uy, type ko to. Yung ganun. At umaasa ka na magkakaroon kayo ng mas malalim na communication, mas malalim na connection yung iba sa inyo. No? Then, sa pag-uusap nyo, gugulong yung inyong samahan sa maganda at mas lalo yung gusto makilala ang isa't isa. Okay? Okay ba yan, Gemini, para sa mga single na never pa nagkarelasyon? Dahil last time yan na kong comment, ano? So, yan, para sa talagang single na Gemini. At Gemini, kung meron kayong sariling validation sa baraha, then kayo na mag-validate. Ang sa akin, eto ang nakita ko, kung naka-resonate ka, then take it. Kung hindi naman, just leave it. Walang problema yan, okay? So Gemini, nagpapasalamat ako sa oras na inilaan mo. Hanggang dito na lang po. Namaste po. Bye-bye!